Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, araw po ng Monday, ang ngayon po ay June 1st or June 2nd. Second day na po ng June at ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Strengthening Your Faith in a Shaky World. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa sulat po ni Apostol Pablo sa second letter po niya kay Timothy, chapter 1, verses 1 to 12. Samahan po ninyo ako na basahin ang mga talatang ating pag-aaralan. 2 Timothy 1, 1 to 12. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, to Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. But it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. And of this gospel, I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Pagpalain ng ating Diyos na buhay ang pagkabasa at pagkadinig ng Kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang tema or ang theme ng 2 Timothy chapter 1, 1 to 12, God has given us the means to strengthen our faith through the gospel. At sa pamamagitan ito ng ebanghelyo, ng godly examples, ng spiritual gifts, and the power of the Holy Spirit. Ito po ang malinaw na ipinapahayag sa mga talata. Binigyan tayo ng Diyos ng mga elementong pwede nating magamit para palakasin ang ating mga pananampalataya sa mundong punong-puno ng kaguluhan. Mga minamahal na mga kapatid, imagine ninyo ang isang bagong sundalo na iniwanan yung kanyang kampo at ipinadala ng kanyang commanding officer sa isang lugar para lumaban sa digmaan. The young soldier feels pressures from the enemies outside and doubt from within. But then, habang nandun siya sa digmaan at nakikipaglaban, nakatanggap siya ng liham sa kanyang commanding officer, reminding him of his training and affirming his calling and urging him not to fear, not to back off, or not to give up. That is what the Apostle Paul is doing in 2 Timothy chapter 1 verses 1 to 12. Yung sulat na ito ni Apostol Pablo
ay sulat sa kanyang anak sa pananampalataya na natutuksong sumuko, matakot at ma-discourage. And in the letter, Paul reminds him, and it is also a reminder to us how to make our faith strong in difficult days. At ito po ang ating pag-aaralan. Titingnan natin sa sulat ni Apostol Pablo, ano ba yung mga mapupulot nating mga katotohanan at paalaala, papaano natin mapapatibay ang ating pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, darating talaga sa buhay ng isang Kristiyano na yung ating faith ay uugain. Maraming mga pagkakataon na tayo mismo ay nagdududa sa tibay ng ating pananampalataya. May mga pagkakataon na maging ang presensya ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita ay ating pinag-aalinlanganan. Bunga marahil ng pressure ng mundong ating kinalalagyan. Ngayon, tingnan natin ang paalala ni Pablo kay Timoteo. Papaano mapapatibay ang pananampalataya sa isang magulong sanlibutan. Ang sabi ni Pablo, una niyang paalala kay Timoteo, 1. Remember your spiritual heritage. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga nito. Ako po ay umalis sa Pilipinas ng 2012, January of 2012. Nagsisimula pa lang ang taon ng 2012 nang ako po ay dalhin dito sa Canada to start a ministry para magsimula ng isang gawain. At ang mga bagay na sinisimulan, aminin man natin o hindi po ito madali. Lahat ng mga bagay na sisimulan, kailangan mong ilatag ang pundasyon, patibayin ang pundasyon para maitayo kung ano man yung mga bagay na iyong itatayo. Salamat na lang sa Panginoon dahil hindi naman ako ang nagsimula nito. Ang Diyos ang nagsimula at siya rin ang tatapos. Salamat sa Panginoon dahil pag siya ang nagsimula, ang Diyos ang magpo-provide ng mga materyales para ito'y maitayo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan, kaagapay natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Pero alam niyo po, ang isa sa bagay na nagpatibay sa akin sa mga hamon ng pagsisimula ng gawain, hindi lang dito po sa Winnipeg, kundi sa iba't ibang parte pa ng Canada, ay ang laging gunitain ang aking pinagsimulan. Saan ba ako nagsimula? Alam niyo po, si Pablo, pinaalalahanan si Timothy sa verse 5 ng 2 Timothy 1, ang sabi ni Paul, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Anong ibig sabihin ng mga sulat na ito ni Pablo kay Timoteo? Nagsimula si Paul by encouraging Timothy to remember his spiritual lineage. Mahalaga ito mga kapatid. Ang paggunita kung saan tayo nagsimula, ano ang naging simulain natin sa pananampalataya ay nagpapakita na ang ating pananampalataya ay galing sa Diyos. His faith is not a sudden impulse or emotions na napakadaling i-shake sa panahon ng problema. Ang pinanggalingan ng pananampalataya ni Timoteo ay ubod ng lalim. Hindi lang ito spur of a moment or sudden impulse, meron tong pinagmulan. At ang pinagmulan ng malalim na pagtitiwalang ito ni Timoteo ay nagsimula pa sa kanyang lelang, sa kanyang lola, si Lois. At nanggaling ito sa kanyang nanay, si Eunice. At ngayon ay nasa kanya. 3 henerasyon ng matibay na pananampalataya ang pinanggalingan ng kanyang paglilingkod. At ito ang nais ni Apostol Pablo na alalahanin ni Timoteo. Remembering your spiritual heritage will enable you to grow more and to put your faith and trust to the Lord Jesus Christ. Kaya it has a deep roots. Faith was passed on through Lois, through Eunice, and now to Timothy.
Kaya kung i-illustrate po natin ang mga bagay na ito, tingnan niyo po ang isang puno that stands strong through storms. Bakit nananatiling matibay ang isang puno sa kabila ng mga bagyo? Hindi dahil malaki ang kanyang mga sanga, hindi dahil marami siyang mga dahon o marami siyang bunga. Ang tibay ng isang puno'y masusukat sa lalim ng kanyang mga ugat. Ganon din ang mananampalataya. Maraming mga mananampalataya, pag naligaw lang ng konti o napaiba ng lugar, napalayo sa fellowship, wala na. Giba na ang kanyang pananampalataya. Bakit? Walang ugat, walang lalim, walang tibay. Nalulungkot po ako kasi meron po akong mga na-encounter dito sa Canada. Nung ako po'y nasa Pilipinas, I'll be honest with you, napaka-prejudice ko po sa mga Filipinong napupunta sa mga Western country. Napaka-prejudice ko sa mga nanggagaling sa Amerika, nanggagaling ng Canada. Kasi po pag uuwi nila sa Pilipinas, especially yung mga na-encounter ko nung ako'y nasa Pilipinas pa, galing ng Canada ika yan, galing ika ng Amerika yan. Pagdadating nila sa Pilipinas, wala silang kwento. Wala silang testimony about their faith. Nalulungkot ako kasi ang mga kwento nila, yung buhay nila, yung hirap ng trabaho, yung kanilang bagong sasakyan, nakabili na sila ng bahay, those things. Pero tanungin mo about their faith, wala silang mga kwento tungkol doon. Kakaiba yung mga nanggagaling ng halimbawa ay Middle East. Pag galing ng Middle East, bawal ang Kristyanismo doon eh. Kaya pag uwi nila sa Pilipinas, ang dami nilang kwento ng pananampalataya sa ilalim ng basement, nakatago, underground, at yung kanilang mga prayer meeting ay hindi dapat malaman ng mga pulis ng Saudi Arabia, nagtatago sila. Para bang nakikita ko na ang tindi ng faith ng mga nanggagaling ng Middle East, pero bakit doon sa mga bansa na mayaman katulad ng Amerika, ng Canada, wala silang kwento about their faith? So because of that, nagkaroon ako ng prejudice sa mga ito. Kaya alam niyo po, ayaw na ayaw kong pumunta ng US, ayaw na ayaw kong pumunta ng Canada. Kasi sa loob-loob ko, naku, baka pagdating doon ganun na rin ako. Baka pagdating doon manghina rin ang pananampalataya ko. Pero mga kapatid, doon po ako sinubok ng Diyos. Sa lugar na kung saan may prejudice ako, doon ako dinala ng Diyos. Pero nung dumating na po ako dito at nasaksihan ko ang maraming mga bagay dito, nabago ang aking pananaw. Bakit po? Alam niyo po, sa paglipas ng mahigit 10 taon, maniwala man kayo o hindi, yung mga nakikita ko sa Pilipinas na mga kabataan na kapag nananambahan palundag-lundag, nagiiyakan sa mga pananambahan, mga kabilang sa small group, leader pa ng small group, nung nakarating dito sa Canada, Diyos ko po, parang mga asong nakawala o mga kambing na nakawala sa kural. Yung inaasahan mong maiinit sa paglilingkod, yung mga inaasahan mong magde-devote ng time dahil malalim sa pananampalataya, pagdating dito, kahit linggo hindi mo makurapdapan sa simbahan. Sila yung mga nagwawala rito, sila yung laman ng mga kung ano-anong mga bisyo at nakakapangilabot ang dating pinagmamalaking pananampalataya. Puro emosyon, puro damdamin, walang lalim, walang tibay, walang mga ugat. Hindi pa nga problema, hindi pa nga persecution, hindi pa nga suliranin ng buhay ang nagpagiba. Madalas ang nagpagiba ng kanilang mga sinasabing pananampalataya ay kaalwanan ng buhay at ang mga bisyo na kung saan hindi sila exposed dati sa bansang Pilipinas. Meron po rito dumating isang pamilya, galing pa ho sa isang simbahang sabi nila ang tibay. Miyembro ng mga G12, small group leader, may sariling G12.
Pagdating dito, nako po, ang kwento ng tatay, umuuwi, hating madaling araw, lasing. Nasa na yung tibay? Nainganyo ng mga kasamahan sa trabaho, lasing. Pero ang malupit po dito, pagdating ng linggo, tutugtog sa simbahan, may hangover. Can you imagine that? Think of a tree that stands strong through storms. They can stand because they have roots. Ito ang paalala ni Timoteo, ni Pablo kay Timoteo. Your faith is stronger when it is draws from the godly influence of faithful believers before you. Matibay ang pananampalatayang nanggaling sa malalim at matibay na pinagmulan. Kaya mga kapatid, importante bilang mga magulang yung influence of our faith na ipapasa natin eh. Yung legacy of our faith. Yung pananampalataya na kahit wala tayong yaman na ipamamana sa ating mga anak, wala tayong kayamanang maiiwanan sa kanila, pero yung dedication, yung faithfulness and commitment natin sa Panginoon sa ating paglilingkod, nakikita yan ng ating mga anak. And to apply these thoughts, mga kapatid, do not forget the faithful examples God has placed in your life. Huwag niyong kakalimutan. Kaya yung pananampalataya ni Nanay Denang, yung pananampalataya ng aming nanay, kung papaanong umawit ng himno ang aming nanay pag-araw ng linggo, yung pag-akay sa amin sa pananambahan pag-araw ng linggo. Tumatak po yun sa buhay naming magkakapatid. Don't you ever forget that, my dear brothers and sisters. These examples reminds us that God has been at work long before we were born. And He continues to work now. Alam niyo po, hindi naman aksidente na si Timoteo ay maging anak ng kanyang nanay na si Eunice. Hindi naman aksidente na si Eunice ay anak ni Lois. Itinadhana ito ng Diyos. It was God who predestined us to where we are right now. And if you are enjoying the fellowship of being in the church, wala po tayong gagawin kundi purihin ang Diyos. Wala po tayong gagawin kundi pasalamatan ng Diyos sapagkat ito ay plano at kalooban ng Diyos. Amen po ba? So in order for us to grow the faith that is within us in a shaky world, ang paalala ni Paul kay Timothy, remember your spiritual heritage. Second, verses 6 to 7, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, fan into flame the gift of God. Makikita po natin yan, 2 Timothy 1 to 6, ang sabi niya, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So, dito po, meron pong ini-insinuate na maaaring itong si Timothy ay dumarating doon sa panahon ng panghihina. Kaya sabi sa kanya ni Paul, huwag mong kakalimutan, may I remind you to fan the flame. Ano bang ibig sabihin nun? Hipan mo. Katulad po mga kapatid ng isang nakapagluto na ho ba kayo sa kalang kahoy? No? Yung kalang kahoy na kung saan meron pang natitirang kapirasong ember o merong ano ba tawag doon? Meron pang natitirang kapirasong apoy. O hindi apoy baga. Yon. At yung baga na yon, para magpatuloy na sumiklab, you need to fan it. Sa Pilipinas, meron tayong hehep, tawag doon, hehep, no? Yung tubo na hihipan mo para bugahan mo ng apoy yung baga, para umapoy muli. So, nire-remind dito ni Apostle Paul,
si Timothy to fan into flame. Ang alin? Yung kaloob ng Diyos. Timothy may have been timid, but the Apostle Paul urged him to stir up the spiritual gifts God gave him. Faith becomes weak when it is not exercised. Ang pananampalataya na hindi nagagamit. Ano nangyayari? Just like any muscle in the body. Kaya nga yung mga mananampalataya sa loob ng simbahan, ine-exercise yan. Ine-encourage natin to fan into flame the gift. Pastor, hindi lang ikaw ang may gift sa loob ng simbahan. Na parang ikaw lang ang may karapatan. Parang ikaw lang ang pwedeng gumamit ng mga kaloob ng Diyos. Kaya dapat i-encourage, turuan ng ating mga miyembro. Yung po yung discipleship. Pastor, hindi lang ikaw may karapatang mangaral ng salita ng Diyos. Para mangyari yun, magturo ka sa mga lalaki na makapagturo din naman sa ibang mga lalaki. Yun ang paalala ni Pablo lagi kay Timoteo eh. Ang nangyayari sa mga simbahan ngayon, one-man team, si pastor lang. Ang daluyan ng salita ng Diyos, si pastor lang. Ano yun? No, hindi ho ganon. We need to fan the flame in order for the fire to grow. At yung apoy na yon, makaka-impluwensya sa iba. Imagine ninyo, yung pananampalataya rito, ikinumpara sa apoy eh. You know how devastating the fire can do. Meron po kami mga bushfire ngayon dito sa Manitoba. No po, dito po ngayon sa Canada, nagkakasunog. No? I-evacuate yung mga tao, bunga ng wildfire. At napakatindi po na epekto. Nilalamon ang ektaryang mga kagubatan, nadadamay ang mga bayan, na kailangan i-evacuate ang mga tao, nagkakamatay. Bunga ng apoy. Ganon kabilis kumalat ang apoy. At sa ganito po inilalarawan ni Pablo kay Timoteo, pag-alabin mo ang pananampalatayang nasa iyo. Para ano? Para makita? Hindi. Para maka-impluwensya sa iba. Fan into flame the gift of God. And that gift of God that is in you is also with other believers. Amen? Kaya pastor, ipasa mo sa iba. Kung may lalaki kang kasama sa loob ng simbahan, turuan mo. Turuan mong maging katulad mo. Hindi yung ikaw lang ang parang kinakausap ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung papaano ka tinuruan ng iyong lelang, ng iyong nanay, ganun mo rin turuan ang mga kapatid sa loob ng simbahan. Katulad ni Pablo kay Timoteo. And take note, faith becomes weak when it is not exercised. Kaya, para makadalawa ka ng Bible study, pastor, yung lagi mong kasama sa Bible study, turuan mong mag-Bible study at mag-Bible study rin siya ng kanya. Napaka-basic nito. Pero bakit ngayon ang mga pastor tila sinosolo lahat ng trabaho, parang siya lang ang may karapatang magturo? Maling-mali. Maling-mali. Si Apostol Pablo kahit sa sulat, ginawa niyang magturo kay Timoteo. At ito pong ginagawa ng inyong lingkod dito. Whether you like it or not, ini-impluwensyahan ko kayo na maging instrumento ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba. And the reminder of the Apostle Paul to Timothy is also a reminder to all of us to fan into flame the gift of God. It is like a fire that needs fresh air and fuel in order to grow. And to illustrate, naka-attend na ba kayo ng campfire, ng camping, kung saan may bonfire? Kapag yung apoy na iwanang unattended, ano mangyayari? The flame dies. It dies down until only embers remain. Lagi po namin ginagawa yan pag nagka-camping, yung malalaking troso, pag tatambak-tambakin namin, sisilaban. Iwanan nyo na po yan, pagdating ng umaga, wala na. Wala nang apoy. Pero halukain mo, sa ilalim mo, may natitira pang bahagya.
So in order to make the flame grow again, you just need to fan it. Hipan mo lang yun. Lagyan mo ng panibagong kahoy. No? Ano mangyayari? But when you blow on it and add wood, it blazes again. Faith works the same way. Faith must be steered. Kaya nga anong hamon ng Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. Kasi pag pinabayaan natin ang pagtitipon, kahit na sinasabi ninyong malakas ang pananampalataya mo, pag napalayo ka sa fellowship ng mga mananampalataya, katulad ng campfire na yan, it will die. The blaze will die. And the fire dies down. No po? You need to fan it continuously. Kaya ano application nito mga kapatid? Strengthen your faith by using your spiritual gifts. Step out in service. Study God's Word. Engage in prayer. And encourage others. Alam niyo mga kapatid, wag po kayong magagalit. Ano po? Especially yung mga nasa Reformed Church. Ito ang kausap ko ngayon. Yung mga pastor na nasa Reformed Church. Kaya hindi dumadami, kaya hindi lumalago ang gawain ng Panginoon. Ang mga miyembro ginagawang pasusuhing mga bata habang panahon. Dahil yung mga pastor lang ang siyang pakain ng pakain ng pakain, kailan lalago yung mga pinapakain na yan? Habang panahon bang susubuan ng susubuan ng susubuan? Hindi man lang magamit para mag-Bible study. Hindi man lang magamit para magturo sa iba. Kailan yan magagamit? Hindi na i-impluensyahan to step out into service. And there is no way within the context of the church na magagamit ang mga ito. Walang Bible study. Walang mga small group. Walang mga ganito. Just a Sunday worship and prayer meeting. Mga kapatid, lumaganap ang iglesia sa pamamagitan ni Apostol Pablo at ng mga mangangaral katulad nina Barnabas. They go and preach the gospel. And the Apostle Paul is one person who are good on encouraging believers, encouraging fellow workers para maging katuwang sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Tama yung ating mga itinuturo. Ang problema hindi tayo nakaka-develop ng maraming mga tagapagturo. Amen? So we need to disciple, we need to duplicate ourselves. No? Hindi pastor lang ang tagapagturo. No po, yung mga lingkod na miyembro can be an instrument to share the word, to share the gospel sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. And this action fan the flame. Amen po ba mga kapatid? Now, ano ang pangatlo? Pangatlong bagay na pinaalala ni Pablo kay Timoteo in order to strengthen the faith is do not be ashamed of the gospel. 2 Timothy 1:8-10. Ito yung sumunod na talata. And let us look at it. Sabi po dyan ni Pablo kay Timoteo, so do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. But it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. This is a call to courage. The Apostle Paul calls Timothy to courage. The temptation is to be ashamed, especially when following Christ brings suffering.
At basang-basa natin, kitang-kita natin, ini-imply ng talata, kaya sinasabi ito ni Apostol Pablo dahil si Timothy hindi lang siya nagiging timid, hindi lang siya nadi-discourage, sa pagkakataong ito, nahihiya siya dahil bata siya. But Paul reminds him of the greatness of the gospel. The greatness of the gospel, how Jesus Christ abolished death and brought life. Bagamat nandun yung pagiging timid, nandun yung pagiging mahiyain, natatakot, ang paalala ni Pablo, mas dakila ang ginawa ng ating Panginoon na pagtagumpayan niya ang pinakakinatatakutan ng tao at yun ay ang kamatayan. So, mga kapatid, to illustrate, think of someone who receives a letter declaring they've inherit a great treasure. But what they did, they hide it out of fear of what others might say. Ganun ang marami. Nakatagpo ng napakabuting bagay sa Diyos. Nakatagpo ng napakabuting bagay sa biyaya ng Diyos. Subalit sa halip na ipahayag, bunga ng takot, bunga ng hiya, itinatago natin ang bagay na ito. No? That's what we do when we are ashamed of the gospel. So, anong application? Tandaan natin, faith is strengthened when we boldly embrace and share the gospel and not shrink from it. The more bolder we are in sharing the gospel, the more empowered we are. And the boldness na ine-embrace natin ay magbibigay sa atin ng tapang at lakas ng loob na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Amen? Remember what Christ has done? He defeated death. The question is, why fear? If Christ defeated death, ano pang katatakutan mo, kapatid? Pang-apat na bagay na binanggit ni Pablo kay Timoteo in order to strengthen his faith is to trust the one who called. 2 Timothy 1:12. Sa verse 12, ano ang sabi? That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. So, dito po ipinapaalala ni Pablo kay Timoteo. Ito ang dahilan kung bakit ako nagdurusa. Pero wala akong dapat ikahiya. Dahil kilala ko kung sino ang aking pinananampalatayanan. So in order to strengthen our faith, importante pagtiwalaan natin kung sino ang tumawag sa atin. I know may mga manggagawa na nasa punto na ng pagsuko. May mga manggagawa na tila hindi nagbubunga ang kanilang ministeryo, parang gusto nang umatras. Kapatid, may mga sistema lang na kailangan mong buksan ng isipan mo in order to make things work. Pero the most important thing, linawin mo sa sarili mo kung sino ang tumawag sa iyo. Marami pong mga manggagawa, pastor, pumasok sa ministeryo, baka hindi tawag ng Panginoon. Baka tawag ng kawalan na lang ng ibang choice. Baka tawag ng kawalan na lang ng ibang opportunity, kaya ka nandyan. Baka tawag na lang ng kapangyarihan at ng desire to be somebody in the pulpit. O baka naman tawag lang ng pangangailangan sa suporta at finansyal. May we always remind ourselves, in order to grow our faith and strengthen it more, to trust the one who called us.
Sino bang tumawag sa atin? Si Pablo, ang sabi niya kay Timoteo, I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him. Mga kapatid, faith of Paul's faith stands strong because it is not rooted in circumstances, it is not rooted in needs and lack of opportunities. It is rooted in a person of our Lord Jesus Christ. Ano sabi niya? I know whom I have believed. To illustrate this, mga kapatid, a child holding their father's hand in a crowd is not afraid. Not because the crowd is small, but because the hand is strong. Tandaan, mga kapatid, lalo pa tayong magiging matapang, knowing na hindi naman tayo ang may hawak ng kamay ng Diyos, kundi ang realidad na siya ang may hawak ng ating mga kamay. Amen? So in application, you can trust Jesus with your life, you can trust Him with your calling and ministry, and you can trust Him with your future. Your faith will be strong when your eyes are fixed on Him, not on the waves around you. Amen? So to conclude this message this morning, how to make your faith strong? 1, look back to the godly examples that God has given you. 2, look inward and stir up the gifts that He's placed within you. 3, look outward and boldly share the gospel without shame. And the last, look upward and trust the one who holds you fast. Amen? So final reflection questions, mga kapatid. Pwede nyo gamitin sa mga small group, sa mga Bible studies, sa mga pag-aaral or discipleship. Narito ang ilang reflection questions. 1. Who are the godly examples in your life that help shape your faith? How can you follow their example? 2. What spiritual gift God has given you? Are you actively using it to serve others and grow in faith? 3, have you ever tempted to be ashamed of the gospel? What helps you stand firm in such moments? And the last, what does it mean for you personally to say, I know whom I have believed? Do you trust Jesus fully today? If you are, surrender your life to Him, deny yourself, follow the cross, carry your cross, and follow Christ. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.